Guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Actually, kanina nga mga around 7 p.m. ginanapang press con para sa It's Okay to Not Be Okay with Joshua Garcia. And of course, yung mga kasama niya sa OK Hospital. Alam naman natin yun, di ba? So, yun, dun yung mga part na yun. So, wala sila Ann Curtis, wala si Carlo Aquino. Of course, may mga iba silang ginagawa. But anyways, eto nakakatuwa naman kasi from Dolphy Theater nalipat sa 14th sa 9501 sa ABS-CBN. So parang 14th floor yun ng yung 9501 ay parang 14th floor. So ang maganda naman ang press con at syempre naka-focus lang more on sa It's Okay to Not Be Okay. Ako kasi medyo napanood ko na yung mga iba ng eksena. So parang familiar na nga ako sa mga kung ano man yung mga tinatanong kanina. So anyways, ito introduction. Of course, nakita nyo si Cyril Manabat, diba? Nakita nyo naman talagang akala mo a-attend pa rin ng gala. And of course, ito si Kaori. Kita mo naman, diba? Dalaga. Actually, ang ganda ng role niya, syempre. Parang siya yung ka-rival ni Ann Curtis sa puso ni Joshua Garcia. So, anyways, ayan, and then eto na si Bianca, nakakabongga, 'di ba? Ang sabi nga kanina, bongga mag-outfit tong dalawang to. Akala mo attend pa rin ng gala, talagang pang press ko nila, kita mo, artistang artista. So, mamaya may vlog ako yung tungkol sa kabugan ng dalawang young actress na ito, ng young stars na to. Talagang boto lang naman kayo. Eto si Luis Abuel, of course, na isang batang nagsimula bilang child actor. And then, ngayon nga, kasama na. Maganda rin ang role niya dyan sa It's Okay to Not Be Okay. Nag-press ko na ito dati. Actually, nakailang press ko na nga ito Medyo maganda, matindi rin ang promo nito. So, kaya nagulat ako na, may biglang instant press con. At, kasi kahapon lang kasi ako na-invite. So, anyways, minsan naman ganun, iimbitahan ka the day before. But anyways, ayan si Aldi Casino na challenging din naman ang role. Nakakatawa lang yung statement niya kanina. Sinabi niya nga, wala namang problema sa kanya ang maghubad. Kasi nga, di ba dito, meron siyang magpapakita siya may eksena na hubad siya. Kunyari, di ba? Papakita niya ang birdie niya, yung ganon. Siya yung may ganong kaso sa hospital. So, ayan. Si Mark Ablea ba yan? Of course, di kasi masyadong natanong ka. Si Charmaine Suarez, si Ana Abad Santos, of course, si Michael De Mesa, si Derek May, si Henry Kitain, si Alora Sasam yung dumarating, diba? So, nakakatawa yung statement ni Henry Kitain sa kanya na nung naghahanap sila ng mga character na medyo, yun nga, mentally challenged, naisip agad nila si Alora Sasam at yun na nga. Ako, gusto interview sana si Maricel Laksa, kaya lang hindi nabibigyan ng chance. So, ayan, nakita nyo naman si Joshua Garcia. Alam mo si Joshua Garcia, pati yung pananamit niya ngayon, si John Lloyd Cruz ang nakikita ko sa kanya noon. Kahit ganyan din kasi si John Lloyd noon Pag manamit, remember nung si John Lloyd nung natuto ng mag-outfit dahil kay Liz Uy noon, talaga yung bongga. But anyways, in this sa part na to, medyo tinanong nga si Bianca tungkol sa pagkukumpara sa kanya kay Ann Curtis, na kesyo kahawig niya, na kesyo siyang young Ann Curtis. At tama naman ang sagot niya na you can never, abangan nyo na lang mamaya. Pero ako, okay yung statement niyang yon. Kasi syempre, di ba, totoo naman yun, nag-iisa lang si Ann Curtis. At parang, ang hirap naman yung ikaw, baguhan ka pa lang, tapos i-compare ka sa ganong kalaking artista or mababrand ka agad na ganon. So, anyways yun. As nilinaw din niya, medyo nagkamali nga siya tungkol sa si Luis ang kauna-unang child star na nakapartner niya. But, yun nga, mali. Kasi syempre, di ba, naging kapartner na rin niya si Will. Yun talaga ang kauna-unan. Ayaw niya mabash. Eto nga, panoorin nyo. Other na or overwhelmed kapag sinasabihan ng mga netizens na may resemblance ka with Miss Ann. Yes. Hindi, actually, kinikilig talaga ako pag sinasabihan akong yan. As in, sobra. Parang feeling ko nabubuhay yung kaluluwa ko pag sinasabihan ako yan. But honestly, there can only be one Ann Curtis and nobody can ever compare to her. Second, sorry, kanina pa kasi ako naaaning. Mababash kasi ako kapag hindi ko ito nasabi. Balik tayo sa question ko. Si Luis pala yung second na child actor na nakatrabaho. Sabi ko kasi kanina, wait, sorry, may mali. Sabi ko, nga, first, second, siya pala yung second. Okay, anyway, going back. Asan tayo?
Yes, okay. Ito naman yung next question for you, Bianx. Okay, after the Anne lookalike remarks, syempre dito naman, let's go to PBB naman, Bianx. Ano yung mga natutunan mo daw sa PBB stint mo that helped you with your personal life and your career? Ang dami ko kasing, I feel like si Sayo makaka-agree siya dito, pero marami kaming natutunan inside PBB. Pero I feel like one thing that I consistently say is that lumakas talaga yung sikmura ko. Because inside the house, it was hard, it was tough, but when I got evicted, when nung bumalik na ako sa outside world, it was even harder. The world was so tough, and I didn't realize how toxic the industry can be after, even like not up until PBB. So, feeling ko, kung hindi ko napagdaanan yung PBB or lahat ng mga lessons na lahat ng obstacles na kinailangan ko pagdaanan inside PBB, then I wouldn't be prepared for the responsibilities that the universe has in store for me. So, I always say na thankful ako kay Kuya because sa bawat step ko, sa career ko, and sa buhay ko, dala-dala ko siya. And, ayun, because of him, I'm always reminded to be tough, to be strong, and feeling ko, no matter how much the world tries to hurt me or put me down, yes, madadapa ako, but I'll always get back up. Thank you so much, Bianx.